Parami na ng parami ang gustong sumali sa Volleyballlandia sa Pinas. Talagang nakikilala na ang sports at marami ng mga malalaking kumpanya ang gustong ma-involve dito. At sa susunod na taon, 4 na kumpanya ang gustong sumali sa PVL. Ang tanong, makakaasa kaya ang mga manlalaro na hindi sila bibiguin ng mga kumpanyang ito? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Matapos mabuwag ang F2 Logistics at ang pinansyal na kontrobersiya ng Gerflor, hindi bababa sa 4 na kumpanya ang nagnanais na sumali sa Premier Volleyball League o PVL sa susunod na season. Bagamat hindi man ibinunyag ng PVL President Ricky Palou ang mga pangalan ng mga interesadong kumpanya, ngunit tatanggap lamang ang liga ng 2 aplikante para mapanatili ang 12 teams sa conference. Para kay Palou, mahirap kung more than 12 teams dahil sa schedule ng liga. Kaya dapat talaga hindi bababa sa 12 mga kupunan para lahat ng teams ay magkakaroon ng hindi bababa sa isang laro bawat linggo. Tama naman, di ba? Magiging hectic at bugbog ang katawan ng mga manlalaro at iniiwasan na rin ang mga injuries dahil sa fatigue. Dagdag pa ni Palou na ang liga ay mag-aanunsyo kapag naaprubahan na ang mga bagong kupunan na sumali dahil ang PVL Organizing Committee ay nakaupo pa rin sa mga interesadong partido upang tuklasin ang kanilang mga kakayahan at pangmatagalang commitment. Talagang nakikilala na ang sports na volleyball dahil sa nakaraang liga, ang PVL ay nagkaroon ng pinakamalaking torneo sa ikalawang All-Filipino Conference na nagtampok ng 12 kupunan, kasama ang NX-led, ang sister team ng Akari at Galleries High Risers na sumali sa mga bagong dating na Gerflor at Farm Fresh ngayong taon. Gayunpaman, ang Defenders ay nahaharap sa financial challenge sa kalagitnaan ng liga at natapos lamang ang conference sa tulong ng liga at isang Good Samaritan na te-take over sa kupunan sa susunod na season. Ang F2 Logistics na pumasok sa volleyball noong 2016 at sumali sa PVL 2 taon na ang nakakalipas ay inihayag din ang pagbuwag nito upang tumutok sa grassroots level. Nang tanungin kung ang mga interesadong kumpanya ay bukas sa pag-absorb ng mga miyembro ng cargo movers, sabi ni Palou na magandang ideya ito, ngunit narinig niya na ang ilan sa mga manlalaro ay malapit nang makahanap ng kanilang bagong tahanan kasama ang iba pang mga kupunan. Sino-sino kaya ang mga manlalarong ito? Baka may offer na malaki sa ibang team at gusto na rin ng bagong simula sa kanilang career. Samantala, bago ang disbandment ng F2 at financial challenge ng Gerflor, ang Futon, ang sister team ng Cheritigo, ay naglaro lamang ng isang conference invitational at nag-pull out din agad. Sa ngayon, hindi pa bumabalik ang Army Lady Troopers mula nang umalis sila, gayon din ang Ballypure, Perla Spikers at Santa Lucia. Kaya iyon ang dahilan kung bakit ang pag-secure ng pangmatagalang commitment ay mahalaga para sa PVL. Sino kaya sa palagay nyo ang 2 kumpanyang hindi na pahintulutang makasali sa PVL? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap, and thanks for watching.